ay hindi na tayo mabigla. Kasi iba po yung nabigla ka sa inaasahan mo na. No? Pag nabigla ka, magpapanik ka, hindi mo alam ang gagawin mo. Maaari mo pang ipapahamak yun, yung magpanik ka. Isa sa tinuro sa amin, nung ako ay mag-guard, ay huwag kang magpanik. Kung ano man nangyayari, dapat cool ka lang. Dapat kalmado ka lang lagi kasi talo lagi yung mga nagpapanik. Talo lagi yung pagka nagugulat, kung ano nung ginagawa. So, kalmado lang. Okay. Sabi sa Matthew chapter 24, verse 7 and 8, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, magkakagutom at lindol sa iba't ibang dako. Ang Biblia ay may hula na talagang merong lindol. Lilindol sa iba't ibang dako. At yan ay hula yan ay pasimula ng pagpaparamdam na tayo ay nasa huling kapanahunan na. Ngayon, ang mga lindol ngayon, nakaiba na. Alala niyo yung lindol nung nakaraan lang sa Thailand? Thailand ba yun? Tama, Thailand. No, grabe yung isang building ay nag-collapse. Siguro gawan China siguro yun. Hindi gawan Japan. Gawan China na rin. Okay. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Ang mga lindol daw ay sign na malapit na ang tribulation. Pasimula ng kahirapan. So tayo ay nasa panahon na ng huling bahagi ng huling panahon. Ibig sabihin, ang hinihintay na lang natin ngayon ay rapture na lang hinihintay natin ngayon. Kasi yung pag nag-uusapan yung the big one, after yan ng rapture, may malaman ninyo. So kung ibinabalita ni Alexa na darating na yung big one, ay hindi big one ang hinihintay ko, rapture of the church. Amen. Dahil nakakagawa ka ba na research ko ba? Sabi ko, bigyan mo ko ng resulta. Magiging resulta pag dumating yung big one. Meron ba? Wala. Okay, sige. Wala. Ha? Sige, pa lang, para mamaya pwede mo pakita mamaya. Nababala si Jesus sa mga huling araw, nadami ang mga kalamidad. So, kasama yung kalamidad dyan, yung mga sunog. Sabi mag-aaral na Pastor Joby every Monday ay yung pitong trompeta, no? Ay binuhos ng Panginoon ng anghel. Kaya namin kung paano gagawin sa mundo ito, paano mangyayari, nag-aalala namin. So merong mga kalamidad. At hindi pa yan ang katapusan ng mundo, sabi ng Biblia. Yan ay pasimula pa lamang ng kahirapan. Earthquakes, floods, and pandemics are signs of a world that groaning. Daigdig na dumadaing. Daigdig na nahihirapan o naghihirap. Romans chapter 8 verse 22, sapagkat nalaman natin na ang buong nilalang ay humihibig at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. So, tawag ito na tribulation. Pag sinabing humihibig na may kahirapan, parang yung babaeng nag-labor. Kaya yung panahon natin ngayon, parang babae nag-labor. Masakit. Nahihirapan na siya. Kaya tawag siyang birth pain. Ang pagiging handa, ito ay pagpapakita ng pagiging matalino o katalinuhan. Kaya inaasahan ko na ang mga anak ng Diyos ay magiging handa. Paano tayo magiging handa? Paano ba maging handa ang maging mga Kristiyano? Sabi ni Jesus, magbantay kayo. Manatili kayong gising. Ang ibig sabihin nun, pagbantay, ang ibig sabihin nun, manalangin. Okay? So, ang paraan para tayo po makapaghanda ay panalangin. Kaya meron tayong prayer. Friday, meron tayong prayer.
bago magsimulang gawain, meron tayong prayer. Sa May 1, 2, 3, meron tayong fasting and prayer. O, tawag dito, kailangan natin ayusin ngayon yan. Kailangan natin meron mag-fasting ng 1, may mag-fasting ng 2, may mag-fasting ng 3. Kung gusto mo mag-fasting ng 3 days, mas maganda. Okay. Sino number 1 na mag-fasting? Taas ang kamay. Kailangan meron. Sino yan? Ate Mari, Ate Luisa, sino ba? Si Rachel, si Dustin. Pakilista nga. Ayan. Tapos na yung 1. Yung sa 2, May 2, sino magpapasting? Sino magpapasting sa May 2? Yan, si Eunice, Sister Rose. Sino pa? Sino pa? Wala na? Ayaw magpasting? Sino? Sino? Okay. So, si Mika. Okay, si Mika. Tatlo sila. So, kung magdaraw ka ganyan, kasi gusto ko makonfirm na meron talaga magpapasok 3 araw. So, hindi tayo pwede magturuan, hindi tayo pwede magturuan. Number 3. Yan, si Gam, si Rene Boy, si Joanne. Dalawang araw magpapasting si Eunice. Dalawang araw. Very good yan. Sige. So, magpapasting siya ng 2 tsaka 3. Ayan. May oras po ba yung pass? Meron yun. Prayer sa umaga, 9, 6. Pwede magsimula. Pagising, umaga ka magising, 6 a.m., 9 a.m., 12, 3. At 6. After na, pwede na po kumain. Pag isang araw ka lang, pagtapos mo ng 3, pwede ka nang kumain. Pagdating mo ng 4, pwede ka nang kumain. Pero kung 2 araw pa, diretso na yun, hanggang kakain, hanggang kinabukasan. Yun ang bilang nun. Pag kumain ka, ibig sabihin isang araw ka lang. Okay, so kompleto na yan, meron ng 1, tsaka 2 at 3. Kailangan po ba lang po? Ha? Ano? Si Lord yung makakita. Number 2, the big one could be a personal crisis. Ito yung sinasabi ko kanina. Pag sinabing the big one, pag tumating sa buhay ninyo the big one, talagang masisip talaga yung kahit spiritual ninyo, talagang masisip. Sa pamilya namin, ang masasabi kong the big one dumating sa akin, nakala ko yun yung the big one. Noong 2010, talagang nagbago bigla yung lahat ng gusto kong gawin, lahat ng laho. Paano na lang, paano kong magawa uli yung gusto kong gawin. Pero hindi pa pala yun the big one. Meron pa bang mas bigger doon sa the big one. No? Ito 2023, dumating sa akin na pa-diagnose ako. Kasi mas mahirap ito kasi sa dinanas sa una. Kasi yung una, kaya ng therapy yun eh. Kasi may pera ka. Ito, hindi pa nga ako nakakapag-therapy, hindi pa nga gumagaling. May bago na. Mas matindi ito, kailangan kong bagong organ ng tao. So, talagang mag-shake talaga ang spiritual lang mo na pananampalataya, paniniwala. So lahat tayo ay meron na tawag na the big one na pwedeng dumating. At dapat mapapagandaan mo yan kapag ikaw ay malapit sa Panginoon, kapag ikaw ay yung puso mo malapit sa Panginoon, itinalaga mo ang buhay mo sa Panginoon. Kaya nga kung ang pamilya ko, kung hindi kami nakatalaga sa Panginoon, sira na ang buhay namin. Kumbaga, kanya-kanya na kumbaga. Sabi nga nung isang makakasabay ko dito, nag-rehab ako dito sa circuit. Sabi niya, mula na may stroke ako, wala, nasira na yung pamilya ko, sabi niya. Sabi ko, bakit? Yung misis ko, nag-i-entertain naman yung ligaw. Hindi ako yun. Harap-harapan. Nag-i-entertain naman yung ligaw. Wala siyang magawa kasi yung katawan niya, hindi mo siya pwedeng umalma. So, sakit nun. At nasira talaga ang buhay mo. Kaya salamat na lamang, hindi ako nagkamali ng decision ko na mag-asawa ko. Ang hinanap ko ay disciple. Amen. Okay? Kaya kayo mga disciple, huwag kayong mag-asawa ng hindi disciple, ha? Amen. At huwag kayong mag-aasawa, nagpapag-disciple kunwari, ha? Amen.
na ikaw lang ang habol. Kasi pag pastor ka, pag hindi yan totoo, ay nako, parang ano yan. Wala kayo sa akin. Pag hindi yan totoo. Pero pag totoo yan, ay handa yung magtiis. No? Sabihan mo lang yan ng I love you, nagtitiis na yan. Eh, yung mga anak ko, mapagtiis yan eh. Namalang nila sa mama nila. Mapagtiis. Kahit may masakit na, ay ano ba, parang, ano lang, kumbaga, sinasarili lang. Pero mga kapatid, ang ibig ko sabihin dito ay pag dumating sa atin yung the big one sa pamilya natin, dapat handa tayo. Parang tunto ng ano, tinuro ko nung discipleship. Be prepared. Maging handa. Kasi pag ikay naging disciple, pag ikay naging mananampalataya, huwag mong hindi asahan. Asahan mo na. Talagang meron talaga. Kasi merong isang entity na, merong isang nilalang na galit sa'yo. Bakit ka dyan pumunta sa CCW Family Church? Alam mo, totoo yan. Alam mo, pupunta ka sa langit dyan. Hindi kita makakasama dyan sa simpyerno ko, sabi ni Satanas. Kaya hindi ako nitigil, pakubalikin kita. Gagawa siya ng paraan talaga. Kaya mamansin mo, mula na maging Kristiyano ka, maging mananampalataya ka, parang kaaway mo ng lahat. Parang wala kang ginawang mabuti. Para bang pag gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng 10 mabuti, pinagkamali ka isang beses lang, parang hindi makalimutan. Napansin niyo yun? Namapas. Ito yun. Kasi ayaw ni Satanas na mabunagin ka kasi mapunta ka sa langit eh. Ang gusto ni Satanas, lahat ng tao mapunta sa impyerno kasi alam niya doon napunta niya. Amen. Kaya lahat ng tao, lahat ng Kristiyano, merong big one na darating sa buhay niya. Malaking pagsubok. At kapag hindi ka matibay sa pananalig mo sa Panginoon, yung foundation mo sa Diyos, bibigay ka. Magsishaking ka. Hindi lang katawan mo magsishake, pati utak mo. Mababaliw ka. Sobrang hirap. Sobrang sama ng loob, sobrang sakit, sobrang kalungkutan, maranasan. Pero salamat sa Diyos, may Espiritu Santo. Amen? Bibigyan ka niya ng pagtitiis. Kasi lagi kang dumudulog sa Panginoon, nanalangin ka palagi, inihahanda mo lagi ang sarili mo. Kaya yung panalangin lagi mo sinasabi sa inyo, malaking bagay yan. Karanasan ko yan. Malaking bagay yan. Kung bakit buhay pa ako hanggang ngayon, dahil sa prayer. Malaking bagay yan mga kapatid. Akala lang natin wala tayo nakikita mga katandaan, panalangin. Kasi natin, ay salita ka lang, wala naman nangyayari, walang resulta. Yun po, meron nangyayari. Amen? May nangyayari. Psalms 46 verse 1 and 2. Ang Diyos ay ang ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Pagsaling kabagabagan, sakunayan. 2. Kaya hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay mabago, at bagaman ang bundok ay maglipat sa kalagitnaan ng mga dagat. So, walang takot. Ano man ang mangyari sa mundo, hindi ka mag-aalala ka, pwedeng mag-aalala ka, pero yung takot, alam mo kasi safe ka eh. Alam mo ligtas ka. Alam mo hindi ka mababayaan ng Diyos. Kaya kahit na yung bahay mo hindi yan matibay, hindi siya konkreto, alam mo ang Diyos mo papatibay dyan. Kasi ingatan ka niya. Amen. Yung pinalagyan namin, kapag tuloy ang biguan na yan, tabunan kami doon. Puro mga konkreto yung katabi namin. Kaya nga kami naghahanap sa amin. Saan pa kayo nakatira, Pastor? Ay, doon kami sa amin. Makita mo mataas doon? Doon po ba yung third floor? Hindi yun, yung katabi doon. Ano yung blessing yung sa baba ka? Pag mainit, malilim. Diba? Hindi mainit sa lugar namin. Malilim. Positive. Okay. Ang sabihin niyan, iingatan ka ng Panginoon. Kaya, kung sinabing the big one, ito tawag na life crisis. Death, betrayal, sickness, failure. Yan yung sasabing big one. Kaya dumating sa buhay mo, yung big one ang dumating sa buhay mo, hindi mo makalimutan.
Diba meron? Lahat naman tayo nakakaranas ng ganun eh. Pero meron pa diyang masigit pa. The bigger one. Meron pa dyan. Ganun talaga. Tumataas ng tumataas, habang ikay tumitibay, habang ikay lumalago, siyempre, mas lumalaki rin yung paraan ng trials o pagsubok. Niyayarig dito ang ating pananampalataya, mga prioridad sa buhay at layunin. Kasi simulan tayo manampalataya sa Panginoon at panalig sa Kanya. Sinabi natin sa ating sarili, alam ko meron kang pangako. Sinabi mo, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo ngayon mula ngayon hanggang sa kamatayan ko. Pero babaguhin yan pag dumating sa iyo yung big one. Hindi, wag muna kasi baka mamaya mangyari ulit sa akin. Mag-iingat ka na. Pero hindi pagiging ang tawag doon, natakot ka na. Okay? Tandaan natin mga kapatid. Sabi ni Jesus sa John chapter 16, verse 33. Pakiano nga sa monitor kung tama. Huwag kayong mag-alala, sabi niya, meron kayong kapigatian daranasin sa mundong ito, pero napagtagumpayan ko na ang lahat. O napagtagumpayan ko na ang mundo. Tama ba? John 16:33. Kung mali, baliktarin mo lang. Tatama din yan. Tama? Okay. Pakibasa na lang, wala nung saan eh. 33, sabi dito, John 16:33, sinabi dito sa inyo upang inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Kung magdaranas kayo ng kabigatian sa libutang ito, ngunit ibayan ninyo yung loob, napagtagumpayan ko na ang sarili. Kaya si Jesus hindi niya po tayo pinumula. Pag sumampalataya ka sa Kanya, nagpaalagad ka, sabihin niya sa iyo, talagang mayroong kapigatian sa mundong ito. Tulad ang sinasabi ko sa inyo ngayon. Hindi ko po ipapangako sa inyo kapag sumampalataya ka ay hihiga ka sa banig ng bulaklak. Bed of roses. May napagod. Wow. Hindi ka hihiga sa makapal na pera. Hindi kita pangangakuha ng ganun. Kasi ginagawa yun ng mga pastor na salesman. Mga ginagamit yung marketing strategy para ang tao, ang mga miyembro stay sa simbahan. Kapatid, hindi ko sabihin sa inyo kasi mismo si Jesus nagturo. Hindi siya nangako ng ganun. Ang sabi niya, magpakatibay kayo. Ayun ang tinuturo niya. Magpakatibay kayo. Kasi, bakit? Kasi hindi tayo taga-sanlibutan. Maliban na lamang kung taga-sanlibutan ka. Kung taga-sanlibutan ka, dapat lang na hindi ka makaramdam ng galit ng sanlibutan ng mundo. Kasi taga-sanlibutan ka, kakampi mo eh. Pero dahil hindi tayo taga-sanlibutan, hindi tayo nakikiayon sa takbo ng sanlibutan. Kaya nga hindi madali kaya nga bibihira ang mga nagpapadisciple eh. Bibihira yung pumapasok sa ministry kasi napapakialaman yung kanilang buhay. Kasi naayos yung kanilang buhay. Mga kapatid, kami rin, karanasan din namin yun. Na inayos yung aming buhay. At salamat sa Diyos, may mga taong ganun. Sumalangit daw ang kanyang kalooban. Pastor Amy, inayos niya yung buhay namin. Ginamit siya ng Diyos para maayos yung buhay namin. Pero hindi pa ako nagsisisi na ako'y naglilingkod sa Panginoon. Hindi pa ako nagsisisi, ilang beses pa na ako nalagay sa bingit ng kamatayan. Hindi pa ako nagsisisi na nagpastor ako. Amen. No regret. No regret. No surrender. Habang may buhay, May pagkain. ano? Pagsubok. May pagsubok. May lupa. Habang may buhay, may pag-asa. Amen. Kapag niyanig ang mundo mo, pag dumating sa iyo yung sandali na niyanig ang mundo mo, tumayo ka, manindigan ka, ipakita mo na ikay Kristiyano. Ngayon ikay mananampalataya ni Kristo. Ipakita mo na ang Diyos mo ay nabuhay na magbuli. Ang Diyos mo ay makapangyarihang Diyos. Hindi nagbabago siyang Diyos noon, ngayon at magpakailan pa man. He is the Alpha and Omega.
Amen? Sapagkat siya ang bato na dapat natin maging sandigan. Tumayo tayo sa bato. Kapag nakatayo ka sa bato, ay napapakita yan ng pagiging matibay. Pangatlo, the big one could be the second coming o tatawag na end times. So, be ready. Maganda tayo. Tulad ng sinabi ko ng discipleship. Kung kailan hindi inaasahan ng tao na si Jesus ay babalik. Kung kailan marami nagtutulot nagsasabing malayo pag dumating si Jesus. Yun yung panahon na si Jesus ay muling babalik. Amen. Matthew chapter 24, verse 37. Basahin mo yun hanggang 44. Sabi doon, ang panahon ng pagbabalik ng Panginoon parang panahon ni Noe. Na ang tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa. At habang ginagawa nila yun, abala sila, dumating ang Panginoon. Sabihin, dumating ang bagyo, ang ulan. Wala na nakapasok doon sa dao. Wala silang panahon para pumasok. Kailan na rito. Hindi lang ka lang papasok kung di aakyat ka pa. Mas mayroon umakyat dito. Okay? Pero medyo sanay na. Ayan, nakita ko na eh. Pag-akyat dito kanina. O pag-upo, hindi naman gumano. Nakaraan, ano? Kasi nasanay na. Sanay na. Sabi, magkatatlong taon na pala tayo dito. Magkatatlong taon na tayo umakyat ako dyan. Ay hindi mo lang ako binubuhat. Yun mo yung biyaya ng Diyos, no? Umakyat ako, bumababa ako dyan. Sabi ko nga sa inyo, kung meron lang hawakan yung papapakyat, kaya ako umakyat dito mag-isa eh. Sinubukan ko dyan umakyat mag-isa ako lang. Hindi sa may kalagitnaan, parang hinihila ako pa. Parang yung likod ko, parang ang bigat. Parang hinihila ako, parang pahiga. Nasa isip ko lang yata yun. No? Pero ayoko lang ulit yung subukan. Magalit siya, yan, nalaman ko rin ang aming doktor. Lihim namin yun. Ayan. Pag tumatawa kami ka. Ayan. Matthew 24, 42 hanggang 44. Manghagpuyat nga kayo. Sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw pa dito ang inyong Panginoon. Ang ibig sabihin ng pagpupuyat dito, mga kabataan, hindi ito pagpupuyat ng pag-cellphone. Ang ibig sabihin ng pagpupuyat dito ay pananalangin. Amen? Makanya gamitin nyo. Sabi ni Pastor, magpuyat daw eh. Ay, so kaya na ako matulog. Labas muna ako. Wala kayo. Pag dyan kayo sa labas, sinabutan ng gabi buwan. 43, dadapot ito ay talatasin ninyo na kung nalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, siya ay magpupuyat. At hindi niya mapapayaang tibagin ang kanyang bahay. 44, kaya nga, kayo magsipaghanda naman sapagkat parinito ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Kaya, Panginoon, kunti na lang, babalik na siya. Alam niyo ba pag bumalik ang Panginoon, panag-rapture, ang unang-unang magiging matutuwa, alam niyo kung sino? Mga Kristiyano, mga may sakit. Alam niyo ba yun? Hindi na kailangan doon ng operation. Isang kisap mata, mabaguhin tayo. Yung katawan natin na may kamatayan ay papalitan ng katawang walang kamatayan. Amen? Amen. So sino gusto nito ma-rapture? Amen. Kaya pag may prayer, pray tayo mga kapatid. Okay? Tsaka pag isang church na mayroong prayer, laging may prayer. May napatakihin yan. Hindi yan basta-basta na penetrate ng kaaway. Kasi may prayer, may shield, may kalasag. No? Yun yun, sa Ephesians chapter 6, simula sa verse 12 hanggang verse 18. Makikita mo dyan, yung kalasag dyan, ulo ko dyan, prayer. No? Prayer. So tayo ay mag-pray, manalangin, magbantay, upang sa gayon ay
makapaghanda tayo sa natawag na The Big One. Amen. Hindi po layunin ng pangangaral na ito, sabihin sa inyo na ini-encourage ko po kayo na masabik tayo sa Big One. Hindi sa Big One ako nasasabik. Nasasabik ako sa pagparito ng Panginoon. Okay? Rapture. May basahin ako sa inyo. Revelation chapter 8 verse 5. Pakiano nga sa monitor. Tingnan nyo sa English version muna. Meron ba? Wala ganyan ba? Ano ba yan? Wala. Sige, basahin na, pakibasa na lang. Sa English version. Revelation chapter 8 verse 5. Hindi na yung kapuntel. And the angel took the cleansing. Ayan na, sigaw man yan para mahasa. Kung center na yan, kung center na yan. Sige. And the angel took the censer and filled it with fire of the altar and cast it into the earth. And there were voices and thunderings and lightnings and an earthquake. And an earthquake. Sa Tagalog, yan natin yan. Yung ibig sabihin ng an earthquake. Kinuha ng anghel ang apoy. Ang pangsuod ng kamangyan. Pinuno niya ng apoy ng bandana, tinapon sa lupa at nagkaroon ng mga kulog at mga tinig at mga kidlat at ng isang linggo. Sa dulo niya, yung salitang earthquake, isang lindol. At isang lindol. Isang lindol. Sa interpretation, sa definition ni Brother Unknown, the big one. At yung the big one na yan, ano yan? Yan ay the tribulation na yan. Yan ay sa Revelation chapter 8. Kaya mga kapatid, yung sabi natin na pag ikaw ay hindi Christian, nakakatakot ito, hindi pwedeng mangyari. Pag mangyari sa atin itong ganito kalakas na lindol. So, ang gawin natin, manalangin. Amen. Pray natin para makapaghanda tayo. Amen. Sabi sa 5, at kinuha ng anghel ang pagsuog ng kamangyan, pinuno niya ng apoy ang dambana at tinapon sa lupa at nagkaroon ng mga kulog at mga kinig na mga kigtat at ng isang lindol. Ang pagbabalik ni Kristo ay biglaan, pangwakas at pangdaigdigan. Kaya ito hindi lang to 8.2 intensity. Mas malakas ito sa 8.2. Itutukoy na to. So hindi lang yan big one. Mas marami pa yan. Na pwedeng dumating. Pero bago dumating ang mga yan ay rapture of the church muna. Amen. Hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Pero tulad ng sinasabi ng Biblia, tayo ay magbantay. Tayo ay maging maingat. Tayo ay patuloy na manindigan sa kanyang salita, sa kanyang pangako, sa kanyang mga sinabi sa salita ng Diyos na siya ay malapit nang dumating. At para magawa natin yan, ingatan mo yung sarili mo na huwag magkasala, no? Huwag ka maging pag-compromise sa mundo ito. Ingatan mo ang sarili mo. Kaya sabi ni Jesus, kung ako dumating, sabi niya, meron pa kaya ako masumpungan na sumasampalataya. Ibig sabihin, masumpungan siya ng mga tao na nanatili sa kanya, nagtatapat o madaya na ng sanglibutan. Para sa mga hindi handa, ito ay kakilakilabot. Ito ay nakakatakot na bagay. Ngunit para sa mga tapat, tinatawag na maluwalhati. Ito ay kaluwalhatian. Bakit? Sabi ko nga, capture mo na bago mangyari ito. Hindi po masarap mabuhay sa panahon na yun. Kaya huwag niyo lang pong pangarapin na
maging ano kayo, revelation saint. Maging ano, pastor, kapag naiwan ako ay ano, papatatak na lang ako ng ano, papapugot na lang ako ng ulo. Sana ka kung ganun kadali. Ngayon nga, pag wala kang makain eh, gagawin mo na ang lahat kapag may magkumpromiso ka. At makagawa ka ng kasalanan, gagawin mo eh. Eh doon pa kaya? Hindi ka makakain kapag wala kang, hindi ka makiisa doon sa one world government, eh, katatag ng mundo. So mga kapatid, ang key point dito, huwag lamang paghanda para sa isang emergency, maghanda tayo para sa kawalang hanggan. Kasi talagang meron magbubis ng buhay pag dumating ito. Pero ang importante, kapag handa ka, ano man mangyari sa iyo, ay meron kang buhay na walang hanggan. Hindi po tayo makakapili kung kailan natin dito, na pwedeng mangyari yung nabiguan. Hindi tayo may control niyan. Ang Diyos ang may control niyan. Okay? Okay. Yan, nakita ninyo? Sinusubukang kontrolin ng technology, palpak sila. Hindi lang nangyari. So, hindi ko sinasabi na totoo na itong July, pero dapat pa rin tayo maghanda. Actually, wala nakapaganda sa atin itong April 22 no? Nalaman ko na lang yan, April 22, tanghali na. Tapos na pala. Hindi mo nangyari, wala namang linggo. So, mga kapatid, ano ang purpose ng pangangaral na ito? Dito pinapakita lamang na wala na tayo sa panahon na masarap mabuhay sa mundo. Amen. Ito yung dahilan kung bakit hindi na masarap mabuhay sa mundong ito. Kasi ayaw ng Diyos na manatili ka sa mundong ito. Ayaw ng Diyos na mahalin mo ang mundong ito. Kaya, papangit na papangit ang mundo. Kahit yung sasabi nila mga gandang lugar, papangit na papangit dahil sa climate change. Hindi na maganda. Kaya, sa kabilang mundo, doon sa inihanda ng Panginoon para sa atin, para sa iyo, may enjoy natin ang tawag dito. Hindi lang yung buhay na walang hanggan, pati yung uri ng pamumuhay na inila ng Diyos para sa iyo at para sa atin. Kaya magtiis tayo. Huwag tayong susuko. Ano man ang nangyayari sa atin. Gaano man kalaki yung problema mo, tandaan mo ito. Mas malaki dyan, mas higit dyan ang nakalaan para sa iyo. Na pwedeng nakawin sa Satanas na para sa iyo. Huwag kang pumayag na agawin sa iyo, mawala sa iyo. Sabi ni Jesus, ako'y naparito upang magkaroon sila ng buhay na ganap at kasiyasiya. Magkalang yung kaaway, naparito siya para magnakaw, sumira, magwasak at pumatay. Kaya mga mananampalataya, mga Kristiyano, ito payo ko sa inyo. Gaano mang kalaki ang problema, huwag malalagay sa isip niyo na tumigil kayo maglingkod sa Diyos. Gaano ba kalaki ang problema ninyo? Mas malaki ba sa problema ko? Ang problema ko, kidney. Tsaka pera. Pero hindi ko naisip na tumalikod sa Panginoon. Hindi ko naisip ito. Kasi, ganito na nga ang kondisyon ko, tatalikod pa ako sa Panginoon. Saan ako pupulutin? Amen? Eh, kung ganito ang kondisyon ko, bawian man ako ng buhay, pero hindi lang nararamdaman ko eh. Pakiramdam ko, lumalakas ako. Lumalakas ako. Amen. So, biyaya ng Diyos yan. Biyaya ng Diyos yan. At sumisikip ko yung mga damit ko. Yan, hindi na naman tayo ako ng damit yan. Nakainis. Sige yung damit ko. Nag-diet na nga ako eh. Pigil na pigil lang ako sa pagkain. Malaki naman ako. So, mga kapatid, walang dahilan para tayo sumuko. Tingnan nyo ito. Ito, paborito kong verse ito eh. 1 Peter chapter 4, verse 15 and 16. Tingnan nyo, kayo mapupulot dito. 1 Peter chapter 4. Sige, pakibasa. Saan mo na makakita? 16 pas. 15, 16.
Ngunit huwag magbata ang sino man sa inyo na gaya ng mamamatay tao o magnanakaw o manggagawa ng masama o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya kung duwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Kung ang Kristiyano ay magbata, maghirap, huwag mahiya. Huwag mahiya na ikaw yung Kristiyano. Dapat be proud. No? Be proud na ikaw ay Kristiyano at dumadanas ka ng mga pagsubok. Ibig sabihin lamang niya, totoo kang Kristiyano. Hindi ka papatay-patay na Kristiyano. Galit sa Satanas. Be proud na galit sa Satanas. Sino gusto mong magalit sa iyo? Ang Diyos? Huwag. Dapat talaga magalit sa Satanas. Gusto mong magalit sa Satanas? Manalangin ka palagi. Hindi siya makakalapit sa iyo. Hindi siya makakapag-penetrate sa iyo. Mangaral ka ng salita ng Diyos. Pagbasa ka ng Biblia. Okay? So bilang pastor ninyo, ay ito mapapayo ko sa inyo. Gaano man kalaki ang problema danasin ninyo, huwag kayong titigil maglingkod sa Panginoon. Huwag niyong hayaan nakawin yung perlas. Sinabi na Matthew chapter 7, yung perlas na binigay sa inyo na tinanggap ninyo mula sa Panginoon. Huwag niyong hayaan na mapunta yan sa baboy, sa aso. Sabihin sa mga tao na mga gahaman, mga tao na ang hanap lang sa iyo, ang habol lang sa iyo ay yung pera mo, yung kasikatan mo. Wow, sikatan. Katawan. Katawan mo. Kapatid, manatili sa Panginoon. Amen. Nasabi ko to, hindi dahil sa binabasa ko at nabasa ko, kundi dahil naranasan ko. Pagkita-kita tayo mga kapatid. Hindi ko alam, baka mamaya. Hindi ko alam, baka bukas. Kapag sa Sunday, wala nang service dito, pumunta ka rito at walang tao, sa'yo na lahat ng gamit dito. Amen. Amen? Amen. Sa'yo na lahat. Karapatan mo yan kasi member ka. Tinan mo yung lag ko. Pakita mo lang sa gobyerno, member ako dyan. Ikaw may karapatan. Mga gamit dito, yung mga bangko. Dami ng bangko sa bahay ninyo. Pupunta ka na ng gobyerno ba? Ha? Pupunta ka na ng gobyerno. Hindi, siyempre, yung ng gobyerno yan. Kukunin ng mga gobyerno yan, yung mga property na walang pag-aari. Pag ikaw, meron tayong lago. Pangalan ko dyan, pangalan ko, Gamaliel Lacerna. Ay, hindi, kasama pala sa capture yan, kasama pala. Hindi ka na. Kasi nagsisisi. Hindi nagtatago. Takot yung pas. Natuwa ako, bilaw ako kinabahan. Natuwa. Kaya, sama-sama tayo. Gusto ko, yung pinagpapastoran ko, pumunta ng ma-rapture lahat. Ma-rapture tayo. Wala akong pangarap na ano pa man, kundi ma-rapture tayo lahat. Makasama tayo sa buhay. Hindi masarap ang buhay dito sa mundo. Hindi masarap. Ang inaalala ko, pag nawala ako, mga anak ko, buhay na hindi ko sasabi na kaya ko silang gabayan. Pero iba pa rin kasi yung may kasamang tatay, di ba? Kasi lumaki ko kasi ako walang tatay. Alala ko noon, kapag nagkikipag-away ako, uwi ako sa bahay, nakamot-kamot lang ako ng ulo. Kasi wala akong kakampi. Ingit na ingit ako kay Rocky. Alam mo si Rocky? Kasi pag may kaaway yun, kakampihan ng tatay niya, ang tapong ni Rocky. Di ba? Kaya tumapang yun eh. Kasi tapang ng tatay eh. Yun ang hinahanap ko, wala akong tatay, nakakampi ko. Makipagpasagan ng mukha. Pag ako lang, kalaban pati tatay, yari ako. So, kapatid, mapatuloy tayo maglingkod sa Panginoon. Tumayo tayong lahat. The big one. Posible na yan ay personal crisis. Yan ay nangyayari sa panahon natin ngayon. Mayroong mga lindol. Sa buong mundo, nababalita may mga lindol. Pangatlo, yan ay pagpapakita at pagpaparamdam na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya kung naglilingkod ka sa Panginoon ngayon, itodo mo na. Huwag ka nang magtira sa sarili mo.
Huwag ka na mag-reserve. Hindi, Pastor. Itira ko to sa atin, sa sarili ko. Huwag ka na mag-reserve. Ibigay mo na sa Panginoon. Amen. Ngayon, ang araw ng kaligtasan, sabi ng 2 Corinthians chapter 6, verse 2. Kung kailan mo napakinggan ang kanyang salita, ngayon ang araw ng kaligtasan. Amen. Hindi ko sinasabi ngayon na kung may pangarap ka pa sa future ay kalimutan mo na. Hindi. Kung hindi pa mangyayari, ay tuloy ang buhay. Pero ang importante ngayon ay mamaya sa bago kayo matulog ay pag-pray, pag-manalangin. Manalangin. Ano man ang mangyayari, ano man ang mga nagaganap ay ingatan niya ang kanyang mga anak. Kung sinabing ingatan niya ang kanyang mga anak, siyempre kukunin niya muna yung kanyang mga anak bago dumating yung galit sa mundo nito. Hallelujah. Awit tayo? Video? Ayun, sige, pakita mo. Pero meron palang video. Sige, pakita natin yung video. Nagkaroon din. Okay. Gusto ko rin makita kasi. Dumating sa Myanmar ito Biyernes. Dito sa Pilipinas, posible rin magkaroon ng kanyang kalakas o mas matindi pang mga lingkod para sa mga pag-aaral. Mga dapat tandaan at paghandaan ay sa Timos, sa unang balita ni Bao Gonzales. Dito sa Pilipinas. Akala ko si radyo pala. Samantala, nasa 1,700 na pong nasa isang magnitude 7.7 na lingkod.